Davao City, March 28, 2026. Isipin niya yung eksena. Isang political rally para sa isang nakakulong na dating pangulo. Puno ang entablado, sobrang init, at nag-aalab ang mga talumpati. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng yan, may isang katawan na magbibigay ng sarili niyang speech. Isang speech na, well, walang may gusto, pero hindi rin mapipigilan. At boom! Yan na nga. Habang nagsasalita, yung 74 years old na lalaki sa stage, bigla na lang siyang napaigtad. Dalamang beses ha, isang marahas na pagyanig na parang sinasabi mismo ng katawan niya, "Teka muna, tama na." So, anong nangyari? Yan mismo yung tanong na susubukan nating sagutin dito. Kasi alam nyo, hindi lang to tungkol sa isang medical emergency. Tungkol din to sa bigat ng pagiging tapat at kung ano yung presyong sinisingil ng sarili mong katawan. Sige, simulan na nating himayin. So, sino ba tong lalaking to na bumagsak? Well, siya lang naman si Salvador Medialdea. Siya yung dating executive secretary ni dating Pangulong Duterte. Ang tawag pa nga sa kanya dati, Little President dahil sa sobrang lawak ng kapangyarihan niya. At sa araw na yun, andun siya para ipagtanggol yung dating ng boss. Isipin niyo ulit yung sitwasyon. Ang tindi ng init, 35.3 degrees Celsius. Tapos, yung emosyon ng isang nag-alab na talumpati. At isama mo pa dyan yung isang pusong umaasa na lang pala sa isang pacemaker para tumibok ng maayos. Lahat yon sabay-sabay, sa isang critical na sandali. Grabe! Okay, so mula sa entablado, punta naman tayo sa sinasabi ng siyensya. Ano ba yung paliwanag ng mga doktor mula sa medical na pananaw? Ano ba talaga yung nangyari sa katawan ni Medialdea sa mga sandaling yon? Ang tawag daw dyan, convulsive syncope. Sa madaling salita, biglang kinapos ng oxygen yung utak niya. At bilang reaksyon, parang nag-short circuit yung nervous system niya. Nagpadala ng shockwave sa buong katawan. Yun yung nakita nating bigla ang pangingisay. Yun yung paraan ng katawan niya para subukang i-restart ang sarili. Pero hindi lang yan. Kasi hindi lang isang bagay yung dahilan. Parang perfect storm kumbaga. Pinagsama-sama mo yung matinding init, yung dehydration o yung pagkaubos ng tubig sa katawan, tapos yung bugso ng adrenaline dahil sa pagsasalita niya sa harap ng maraming tao, at syempre, yung dati na niyang kondisyon sa puso. 4 na atake sabay-sabay sa sistema niya. Talagang bibigay ka. So, ang pinaka-point dito, hindi ito bagong sakit na biglang lumitaw. Ito ay yung katawan niya mismo na umabot na sa hangganan. Sabi nga, pinawalang bisa ng katawan niya yung intensyon niyang magpatuloy. Parang sinabi ng katawan niya yung hindi masabi ng bibig niya, "Ayoko na, hindi ko na kaya." Pero teka, dito nagiging mas malalim yung kwento. Dahil lumalabas na hindi lang to isang simpleng medical na insidente. May isang nakakagulat na pagkakataon, isang sardonic symmetry daw sabi sa source, na nag-uugnay sa pangyayaring to sa nakaraan niya. Tingnan nyo to, 2 beses siyang bumagsak. Una, halos eksakton 1 taon bago to, noong Marso 18, 2025. Saan? Sa Dahig. Habang binibisita si Duterte sa Ulungan, doon siya kinabitan ng pacemaker. Pangalawa, ngayon, Marso 28, 2026, sa Davao, habang ipinagtatanggol ulit si Duterte. Halos eksaktong 1 taon ang pagitan, 2 magkaibang lugar pero iisa ang konteksto, ang serbisyo niya kay Duterte. Grabe, di ba? Mahirap isiping coincidence lang. Okay, para mas maintindihan natin yung bigat nung nangyari kay Medialde, kailangan nating i-zoom out ng konti. Tignan natin yung buong picture. Kasi hindi lang ito tungkol sa kanya tungkol ito sa event mismo. Bakit ba ganun kahalaga yung rally na yon? Kasi hindi ito yung typical na birthday celebration, no? Isa itong malaking political launchpad. Ang agenda? Una, syempre, para iprotesta yung pagkakakulong ni Duterte sa ICC. Pangalawa, para manawagan na mag-resign si Pangulong Marcos. Pangatlo, para subukang buuin ulit yung nabasag na koalisyon ni Duterte. At pang-apat, para ilunsad na rin yung kampanya para sa 2028, yung Protect VP Inday Sara. So, mabigat talaga ang layunin. At yung dami ng tao? Well, depende kung sinong tatanungin mo. Sabi ng pulis, official na bilang, 16,000. Pero sabi ng mga organizer, grabe, higit 150,000 daw. Magkaiba man yung bilang, iisa lang ang malinaw. Hindi biro yung dami ng taong dumalo. Malaki yung event. At dito na tayo papasok sa huling layer ng ating pagsusuri. Dito, yung facts ng siyensya,
sasalubungin ng isang konsepto na mas malalim at para sa marami sa atin, mas makapangyarihan pa. Isang konsepto mula mismo sa ating kultura. Gaba, isa yang salitang Bisaya. Ang ibig sabihin, parang divine retribution o cosmic justice. Ito yung paniniwala na ang universo may sariling paraan ng paniningil. Hindi ito simpleng malas. Ito yung universo na mismo ang nagbabalanse ng mga bagay-bagay. So, dito natin makikita yung dalawang paraan para tignan yung isang pangyayari. Sa isang side, meron tayong medical diagnosis, convulsive syncope. Sa kabilang side, meron tayong cultural interpretation, GABA. At ang sinasabi ng source material natin, paano kung hindi ito pumili ka ng isa? Paano kung pareho silang tama? Na yung GABA, yun yung bakit, yung dahilan sa likod ng lahat, at yung convulsive syncope, yun lang yung paano nangyari yung paniningil. Grabe, ang tindi nitong quote mula sa source. Ang universo sa moral na imahinasyon ng Pilipino ay hindi nakakalimot. Nagpapadala ito ng mga singil sa schedule na siya mismo ang pumipili. Para bang sinasabi na mayroong isang moral ledger at kahit gaano katagal, darating at darating ang araw ng paniningil. At lahat ng ito nagiiwan sa atin ng isang mabigat na tanong, hindi lang para kay Madialdea, kundi para na rin siguro sa ating lahat. Sa paglilingkod natin sa isang tao, sa isang prinsipyo o sa isang layunin, gaano pa karami ang kaya at handa nating ibigay? Well, pwedeng magpatuloy yung mga debate sa politika, yung mga argumento tungkol sa loyalty, pero isang bagay ang sigurado. Yung katawan mismo ni Salvador Medialda nagsalita na, nagbigay na ng malinaw na paninindigan, at yung mensahe nito malinaw na